simulan na po natin, ha? Doon muna tayo sa ating mga ihinanda na slides para sa inyo so that tayo ay magkaroon ng magandang lifestyle. Direct, pwede ba ipakita natin yung ating picture number 1? Sa picture number 1, makikita nyo po, naghanda tayo dyan ng litrato kung saan napakahalaga yung po palang kalusugan, anuman ang ating problema. Di ba? Ang dami nating problema sa ngayon. Yung iba, ang problema, relasyon. Marami ang problema, pinansyal. Marami ang problema kung nagtatrabaho ay yung kanilang posisyon, yung kanilang promotion. Yung iba naman, ang pinoproblema nila, yung kanilang acquisition. Ibig sabihin yung mga gusto ba nilang bilihin sa mga bagay-bagay at mga material na parang palamuti sa ating buhay. Subalit, kapag nagkaroon tayo ng problema sa kalusugan, everything stops. Yung kalusugan na lang ang number 1. Nakuha niyo po ba yun? I'm sorry about that. Tulad nyo, may ubo rin ako dahil uso ito. So kapag tayo ay ang dami-dami nating mga iniisip and then it affects our health already, ay naku, ang tindi po nito. Kasi aanhin natin. Sabi nga ni Alexander the Great, sinabi rin ito nung may-ari po ng iPhone, no? Si Steve Jobs, na ang kanilang kama ay yari sa mamahaling bagay. Pero kung ito naman ay nasa loob ng hospital, ay baliwala ang lahat ng kanilang ari-arian. So, ang kalusugan po natin ay dapat nating alagaan. Now, paano natin gagawin yon? Huwag na nating hantayin na tayo ay magkakaroon ng karamdaman. Yung iba, iniisip nila, saka na lang, pag may sakit na ako, kaya ko ito. Ayoko nga magpa-check up, natatakot akong malaman kung ano yung aking sakit. Yung picture number 2 will show us this. Prevention is the best form of cure. Tandaan niyo po yun, ha? Alam niyo ba, there are certain countries, gaya sa Japan, na sinisweldohan nila yung doktor kung hindi sila magkakasakit. Kuha niyo yun? Mayroon silang stipend monthly sa doktor to help them prevent from getting sick. Dahil mas maganda na yung wala kang alta presyon, wala kang high blood pressure, or diabetes, or stroke, or heart attack, or other illnesses, kaysa sa mayroon kang iniinom na maintenance medicine. Nakuha niyo po yun? May mga iba kasi, kakain ako nito, isang lianerang leche plan. Total, may metformin naman. That is wrong. Hindi po ba? Ganun din. Magkakakain ako ng karne. Hindi ako kakain ng gulay. Total, meron naman akong losartan. Those are generic medicines na hindi uso noong araw. Ang uso noong araw ay ang paggamit ng mga natural na bagay. Tingnan natin direct sa picture number 3. Ito nga alam niyo po ba si Hippocrates ang nagsabi kasi hindi pa nauuso kapsula at saka tableta noong araw eh. Ang ginagamit nilang gamot, mga dahon-dahon, halaman, galing sa nature. Kasi sabi nga ni Hippocrates, nature is the best physician. Kaya nyo? O naman, biblical pa nga yun eh. Dahil sabi sa Bible, lahat ng pangangailangan daw natin ay narito na. Isinama sa ating creation na rito. Kaya lang, kailangan lang nating linangin, alamin, para magamit natin sa ating katawan. Okay, so now, let us go to our discussion proper. Unang-una na, bilang doktor, ito ang laging sinasabi ng mga pasyente ko. Dok, ano yung bawal sa akin? Ayan, depende sa inyong sitwasyon. Ano man ang inyong karamdaman, may mga pinagbabawal kaming mga doktor. Pero meron din kaming general na ipinagbabawal. Ano man yung ikinukonsulta nyo? Tingnan natin direct. Yung picture number 4, napakahalaga na i-realize natin ang ating katawan ay steward tayo lamang. Picture number 4, regalo po yan sa atin. So dapat natin itong alagaan dahil hindi natin pwede itong binabaliwala. Dahil galing po iyan sa itaas. So, God gave us this body. We have to take care of this body. At hindi natin ito dapat abusuhin. Yung iba, parang baliwala eh. Ano yung mga dapat nating iwasan o i-avoid? Nasa next picture, number 5. Ito hindi ko maunawaan eh. I'll be honest with you. Dati rin eh.
Peer pressure kung tawagin. Alam niyo ba yung peer pressure? Yung high school, nagde-der-der kayo. Sige na, mas gwapo kang tingnan, mas macho kang tingnan. Kapag nagyoyosi ka, alam mo, attractive sa mga chicks yan. High school pa eh, high school pa eh. Yan ang tawag pa nung araw, chika bebs. Naniniwala naman kami. So, pasindi-sindi, pa isa-isa, isang araw bumibili na. So, yung paninigarilyo, wala pa akong nakitang kalusugang na idulot ito. Maaari matanggal lang yung boredom, pero it is very important for us to realize hindi yung nikotina sa loob ng yosi o ng sigarilyo ang nakakasira lamang ng ating katawan. Yung nikotina, yun yung dahilan para ikaw ay bumili. Nalaman ko po na 10 piso na pala ang isang stick ngayon. Can you imagine that? 10 pesos ang isang stick ng sigarilyo. Kung makasampu ka sa isang araw, 100 pesos, alam nyo, pamalengke na yon, pambili na yun ng ulam. Talaga naman eh. For the whole day, abay, may malunggay ka na ron, may itlog ka na ron, siguro may maliit kang isda, 2 o 3 piraso. Kung yan yung gawing iskabeche, ay maiulam na ng pamilya mo. Sayang naman kung sisindihan mo lang, hindi ba? Pero ang tunay na nakakasira ng ating katawan, yung ini-spray nila ng mga kemikal dun sa balot ng sigarilyo. At yun ay nalalanghap natin. Hindi lang yung carbon, yung mga chemical na yon. And in my more than 30 plus years of practice using natural medicine, ay, ang dami ko na pong nakita. Ang pangsisisi ay nasa huli. May mga pasyente na kailangan pabutasan sa lalamunan. Mayroon ang butas nasa sa tagiliran dahil may tubig ang kanilang baga. May mga bukol sa kanilang baga. So, let us avoid, let us consider this. Hindi lang gastos, kundi yung sira sa ating katawan. Hindi lang baga ang sinisira niyan, other organs as well. Pero paano kung pagbuga mo, dun sa iyong anak. Alam niyo ba, may second-hand smoke na illnesses na pwede nilang makuha. Yung iba nagtataka, bakit kaya may hika ang anak ko? Kasi ikaw tatay, naninigarilyo. So that is number 1. So tingnan natin, kung sabihin naman ng iba, di bali Dok, vape na lang. Is vaping better than smoking? Tingnan nga po natin, direct. May next picture tayo, number 6. Hindi po. Ang vaping, although it is moist, so less irritant sa lalamunan, but not as safe doon sa baga din natin. No? Kasi sa baga, nakita nila, it can produce a condition called popcorn lung. Ang ibig sabihin ng popcorn lung, lumulobo yung mga alveoli. Yung paglobo nito, pumuputok din. Pagputok niya, parang popcorn, pumuputok. Hindi na siya makakuha ng oxygen. So, yung oxygen, hindi na-absorb doon sa baga para magamit ng katawan at hindi rin mailabas yung carbon dioxide. So, marami na po tayong nakita na mga na-ospital na nagve-vape. Hindi dahil sumabog yung kanilang vape cigarette, no? Kundi dahil nagkaroon po sila ng problema sa kanilang baga. And one of this is called popcorn lung. So, smoking and vaping, kung pwede nating i-avoid na po natin. And don't think na ang hirap huminto nito. Dahil nabanggit ko nga sa inyo, nung bata tayo, high school tayo, na subukan natin ito. There are ways, natural ways, para po maitigil ang paninigarilyo. Gusto niyo matutunan kung paano? Total, nasa lifestyle na rin lang tayo eh. May nakausap po ako, napakahusay na wisdom. May edad na po siya. Ang tinuro sa akin, every time you feel the urge na manigarilyo, which is after eating, maghiwa po kayo ng kalamansi. 3. Ikaskas niyo sa ngipin niyo yung kalamansi. Pati sa dila po ninyo. Pati sa labi po ninyo. Di baling lumampas-lampas, parang lipstick, hanggang baba po ninyo. And then you try lighting up a cigarette. If you do this every time na may urge kayo, on the 3rd day, ang pait-pait na ng panlasa po ninyo sa sigarilyo. And in 2 weeks, ayaw nyo na ang amoy ng mga taong naninigarilyo. Ang babaho na po ng tingin natin sa kanila o amoy natin sa kanila. Gets nyo? Yun lang. That's how I stopped it. Next po natin, na dapat nating avoid, ay ang picture number 7. Ang cute ng picture na to. Tingnan po natin to. Oy! Yan o, Direk Aaron. Yan, ang epekto ng gym laban sa epekto ng gin. Sa probinsya, may mga nakikita po akong ganyan eh. 10:00 ng umaga, nakahawak na sa bilog. Nakahawak na sa 4 kanto. And that's every day that they're doing.
Ayun. Sinasali na sa baso. Ayun. Ayan. Sabi nila, hindi daw yung gin ang nakakasira ng katawan, yung pulutan. Pareho po yun. Pero ito, nakita ko na po in my practice. Kanina lang sa kliniko, dun po ako galing, no? Babae, lalaki, mayroon pong bukol sa atay sila. Nasa picture number 8, tingnan po natin to. Yung atay natin, yung nasa kaliwa, yun ang napaka-healthy. Ang linis, nakakita na kayo sa palengke niyan eh. Ang kinis-kinis. Kapag ito po ay na-expose sa mga chemical, nagkakaroon ito ng fibrosis. Ang tawag minsan, fatty liver. So medyo gumagaspang. Later on, yung magaspang na to, titigas na. Ang tawag doon, cirrhosis. Kapag ang atay po cirrhotic na, ay hindi na tumalambot. Kamukha sa palengke, nadidiinan yung atay. Pwede na pong ipukpok sa ulo nyo, tutunog na. Ayan, ganyan, tumutunog na. Ganun ang cirrhosis, matigas na atay. At ang cirrhosis, malaki ang tsansa na ito ay mauwi sa carcinoma or cancer of the lung. Ang problema, kapag nasira ang baga ay ang atay, ay mahirap na itong gamutin at operahan. Chemotherapy, radiation, well, parang kapag nagka-problema ang ating atay, it would be nearing the last stage of our life. So ayaw natin yon. I-avoid na rin po natin ang sobrang pag-inom. Siguro from time to time, a little brandy, a little wine is okay. Pero kung lagi tayo ng hard liquor, delikado po. Anong iinumin? Nandun sa ating picture number 9. Masanay na lang tayo rito. Paborito natin to oh. As shepherd of our body, it is very important na ang iniinom natin, simpleng tubig. Pwede naman yung tubig na pasarapin Lagyan natin ng hiniwa na okra ng parihaba. Mga 3 hanggang 4 na piraso. Iwanan po natin doon sa refrigerator itong tubig na to. Okra water na. Gets nyo? Okra water, cucumber water, ang mga paborito ko, lemon water, those things. Pwede nating ihalo doon sa tubig. Kasi yung iba sabi, Dok, walang lasa Mas gusto ko may soft drink pagkatapos kumain para tanggal umay. O kaya, Dok, uso ngayon yung milk tea. O kaya yung pakape na kung ano-anong mga flavor, no? Gaya ng frappe. Yun ang iniinom ng mga kabataan ngayon. Pero if you remember a long time ago, yung mga lolo natin, ang iniinom nila, tubig lang. Saan galing yung tubig nila? Sa batis. Saan naka-store ang tubig nila? Sa banga. At napaka-sustansya ng tubig na yun, ano? Okay, so bakit mahalaga ang tubig sa ating katawan? Sa next slide, tingnan natin picture number 10. Makikita nyo, picture number 10, no? We are made up of 70% liquid or water. Kahit tayo ay may muscle, tayo ay may balat, alam nyo, pag piniga yung ating buong katawan, makakakuha sila ng 70% tubig. So, ganun karami ang tubig sa atin. So, whenever we get sick, kasama na ron ang pagiging dehydrated. So, napakahalaga po, kung wala rin lang damage ang ating kidney, na sa 1.5 to 2 liters a day ang ating iniinom na likido. That is converted to 7 to 8 glasses per day. Assuming na yung baso mo nasa 200 ml. So, napakahalaga po nito ha. Ang utak natin is made up of water. Yung ating nerves needs a lot of water. In fact, may fluid tayo dyan. Cerebrospinal fluid. Yung ating pumbaga, nangangailangan ng tubig yan para po yung ating ini-inhale na oxygen ay na-hydrate po siya. Siyempre, sa ating bituka, kailangan ng tubig para po yung ating pagdigestion ng ating mga kinakain para hindi tayo constipated. Even our muscles, kailangan po ng tubig niyan so that yung sodium, potassium, chloride, yung mga trace elements and minerals, normal ang pagtakbo po nila. Gaya po ng mga kuryente, kailangan din ng mga mineral ng ating muscles. Ganun din ang ating joints. So, ang question, nakumbinsi ko na kayo, okra water, cucumber water, lemon water, kailan iniinom ang water para healthy tayo? Yan, last slides po natin dyan. Tingnan natin. Direct picture number 11. Ang ganda po niyan. Kailan ang tamang panahon sa pag-inom ng tubig? Pagkagising, 2 tasa. Warm water. Yun kagad. Para ma-neutralize yung acid na ginawa ng ating tiyan nung tayo'y natutulog kinagabihan. Yun. So, wag mo ng kape kagad. Water. Warm water. Pwede nyo gawing okra water, cucumber, or lemon water. Warm water, pagkagising. Ngayon,
Yung iba nasasanay na umiinom ng isang basong soft drink habang kumakain. Mali po yun. Iinom tayo ng tubig isang oras o kahit na 30 minutos bago tayo magkain, kumain, or main meals. Guhan nyo? So, alimbawa, mag-aalmusal ka, meron kang 2 tasang tubig kagad before breakfast. Alas 10, may isang baso ka. Alas 11:30, bago ka mananghalian, isang baso uli. Ayan. Kailangan din ng isang baso bago tayo maligo. So, maliligo ka halimbawa, di ba? Isang basong water also. Ganon din, bago tayo matulog, isang baso. Pero hindi yung kapag nakakain ka na, before the dinner. Yon ang mahalaga, para hindi ka naman ihi ng ihi. If you're going to compute that, that will give us 1.5 to 2 liters of water that will hydrate all parts of our body. At yon ang ginagamit ng ating katawan to maintain health. To produce our white blood cells that will fight microorganism. To produce the hormones na kailangan natin for our metabolism. Gets nyo? So, yan ang napakaganda po nating introduction regarding lifestyle. Siyempre, hindi kompleto yan. Kailangan meron ding nutrisyon. Mamaya po, alamin natin may mga pagkain ba talagang pampahaba ng buhay? Kung kayo po ay may katanungan, mag-comment lamang sa ating Facebook live stream. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Katuwang ang MX3. MX3. Dito ako bilib. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ito po si Dr. Edwin Bien. Ang naging question of the day natin, ano ang sikreto nyo sa mahabang buhay? Ngayon po ay makakasama natin live via StreamYard si Coach Fia Batua Mambuay, isang registered nutritionist and dietitian. Coach Fia, magandang hapon po. Hi, magandang hapon, Dr. Nasan ba ang iyong beauty at hindi namin nakikita? Okay. They're fixing na makita po natin si Coach Fia kasi ngayon naka-audio lang tayo. Pero later on, hopefully makuha po natin pati yung kanyang video. So, question na po tayo, Coach Fia. May mga katanungan na po kagad tayo dito na naipadala sa atin. Ang una, Coach Fia, if you can hear me, depende ba sa edad kung ano yung mga diet na dapat? Ayan, si Coach Fia. Hi there! Ayan. Hi. Depende ba sa edad daw yung ating mga dapat na kainin at bawal kainin? Well, oo, no, Doc. Depende talaga yan sa edad, no? Yung ating nutrisyon, yung ating diet, kasi nagbabago yung nutritional needs ng ating katawan habang tayo ay tumatanda. No? Halimbawa po, ang bata, no? Una, maliit lang yung kanyang nutrients or calorie needs. Pero kapag umaapak na siya ng toddler years or yung mga edad na 6 to 12, tumataas na rin po yung kanilang pangangailangan ng nutrient at calories para po kasi suportahan yung kanilang growth and development. Samantala, kapag naman po tayo ay tumatanda na, no, nangangailangan po ng mas kakaunting calories. Ito po yung mga senior citizens natin. No? Medyo bumababa ng kaunti yung kanilang calorie intake compared sa isang regular adult individual. Pero mataas pa rin compared sa bata para mas maiwasan, of course, yung mga sakit tulad ng osteoporosis or heart disease. So, iniiwasan natin na baka mamaya dahil iniisip nila wala ka namang other physical activity, okay lang na kakaunti ang kinakain mo. Pero kailangan din nating isipin na kailangan yung suportahan yung paano ba yung metabolism ng katawan. Paano din po na maiiwasan yung mga ibang sakit. So, hindi po basta-basta din, no? So, kailangan po talaga dumaan sa tamang assessment ang bawat individual. Well, Coach Fia, regardless of age, no? Ano daw yung component ng pagkain, kahit na anong edad tayo, yung hindi dapat nawawala? Well, actually, dahil sa mga datos po na meron ang gobyerno natin, no, at yung pag-aaral, nakita talaga na ang Pilipino, average Filipino, madalas po significantly less fiber yung na-consume natin, no, ng isang Pinoy. So, madami pong studies na nagpapakita ng substantial gap between yung actual intake versus yung recommended, which is ang recommended po natin is 20 to 25 grams per day.
Primarily dahil siguro mababa ang fruits and vegetables, no, ang kinakain ng Pinoy. Ngayon kasi kung papansinin natin ang pagkain Pinoy, hindi tulad dati na magulay nung panahon noon, ngayon talaga makarne, tapos nakafocus tayo on white rice na sana yung rice, may opportunity dyan. No, hindi naman masama ang rice, pero maganda sana kung mga fiber-rich type of grains ang kinoconsume natin like mga brown rice, no, yung mga mountain rice, black rice, red rice na meron po galing po sa ating sariling atin, no. So yun yung nakikita nating limitasyon or nagiging kakulangan ng isang Pinoy considered na talagang dapat may fiber intake tayo. Kasi pag mataas po yung ating fiber intake, no, kahit anong edad yan, nakakatulong po ito sa digestion, nagpapababa ito ng risk ng heart disease, and yung mga type 2 diabetes, nakakatulong din po ito para ma-maintain yung ating healthy weight. Alam mo, Coach Pia, yung mother ko, Ilocano, wala na po siya rito. Pero naalala ko nung bata ako, bawal tumayo sa lamesa hanggat hindi nauubos yung gulay na hinahanda nila. Minsan nangingisay ako kasi, alam mo yung saluyot? Di ba parang may, parang may laway-laway? Meron pa yung bamboo shoot, yung hinihila doon sa hinihila sa ngipin. Pero actually yun yung nawala talaga sa Pinoy. No, kung pupunta tayo sa ibang mga Asian countries, grabe, ang dami nilang gulay. Like, parang star of their meal lagi may mga green leafy vegetable. Talagang mataas yung kanilang intake ng mga fiber-rich na pagkain. Yung mga sa mga pelikula, no, sa Amerika, meron silang mga tossed green salad, no? Pang-sosyal. Sa atin, pako. But I love that, pako. Alam mo 'yon, Coach Fia? Pako. Yes. Yung masarap 'yon. Masarap. Okay. Next. Rare na kukuha sa rare ng lugar. Sa mga ibandang Ilocos yun nilalagyan nyo ng kamatis, sibuyas, etc. At suka. Ngayon, may mga pagkain ba talaga, specifically, Coach Fia, na pwede nating masabi, makakapagpahaba ito ng buhay? Bukod dun sa gulay. Well, I'm pushing towards, kailangan ba maging vegetarian tayo, maging vegan talaga tayo para mahabay buhay natin? Are we not losing certain nutrients there? Mm-hmm. Well, actually, yung una mong tanong, no, may specific bang pagkain na nakakapagpahaba ng buhay? Oo, pero kung pagsasama-samahin natin, yung mga plant-based, which is nabanggit mo sa pangalawang tanong mo, no, plant-based rich food, no, kilala sa kanilang mga health benefits na maaari makatulong sa pagpapahaba ng ating buhay. So halimbawa yung mga pagkain na very rich or mayaman sa antioxidant tulad ng mangosteen, nuts, green leafy vegetable, nakakatulong po ito sa pagbawas ng inflammation at nagpo-protect sa cells ng ating katawan. Ngayon, usapang plant-based naman, no? Hindi naman ibig sabihin na sinabi po, kailangan daw plant-based, no? Kailangan daw madaming gulay or fruits. Hindi nyo naman po kailangan being totally vegan or 100% plant-based or vegetarian na wala ka ng other sources of protein, kundi plant-based. Pwede pa rin po, meron tayong mga pescatarian, vegetarian, na may fish pa rin. Meron din pong mga lacto-ovo na may pinaghalong, meron pa rin siyang dairy, may source of egg din siya. Meron din po chicken vegetarian siya or yung pollo vegetarian. So, pwede pa rin na ma-incorporate yung plant-based with other protein source. Pero, ang sinasabi po kasi natin dito, kailangan talagang taasan talaga natin. Which is kung, para mas madaling ma-visualize, no, yung pinggang Pinoy, I think na mention ko last time, yung pinggang Pinoy, talagang ang pinapromote dito is kalahati ng plato mo is gulay talaga. So yun lang, ibalik lang natin na kalahati ng plato natin yung gulay, at dyan pa rin yung source of protein natin, and yung source of grains natin, and actually that's already a plant-based diet. Ayun, okay. Kalahati daw ng plato natin ay gulay. Yan. Yung kalahati, dessert. 1/4 protein source, pwedeng animal, pwede din plant-based, or 1/4 po is your grains or yung mga kanin mo or bread. Pero pipili ka isa. Always choose one. Okay. Ano naman masasabi mo dun sa mga trend ng diet ngayon? Yung mga keto, ganyan. At kung ano-ano pang mga trends? Well, yung mga trends na to, no, may kanya-kanyang benefits. Pero meron siya mga limitation. So halimbawa, yung nauso talaga since I think 2017, no, keto diet.
maaaring epektibo para sa pagpapababa ng timbang at pagkontrol ng blood sugar. Pero mahirap siya, hindi siya sustainable, lalo na sa karamihan. No? Hindi malaki yung porsyento na kayang i-sustain yung ganitong klase ng diet. So, hindi niya napapanatili ito ng mas mahabang panahon. When it comes to nutrition and dietetics, dapat ang ini-aim natin yung sustainable. Hindi lang siya dahil gusto mo papayat. Pero gusto mo humaba yung buhay mo, gusto mong mas mataas yung vitamins and minerals and antioxidants sa katawan mo, na nagagawa mo yung trabaho na kailangan mong gawin, nakakapag-isip ka ng maayos, hindi mo nararamdaman yung gutom, hindi ka nakakaramdam na parang deprived ka ng isang item. Like for example, you're depriving yourself from rice, we are in the Philippines and one of the staple food is rice, no? Ang sarap i-partner ng mga pagkain natin, no, sa rice. So dapat walang ganung klaseng negative feels na parang nilalayo ka or deprived ka, no? Pero yun lang yung medyo concern about sa mga ibang diet trend. Pero tulad ng plant-based, no, napatunayan naman to na nakakabuti talaga to sa heart health, no, nakakabawas ng risk ng chronic diseases. So hindi lang siya trend, it is actually a sustainable type of diet kasi gulay andyan na, madami tayong sources of protein na plant-based din. And again, as mentioned ko nga kanina, hindi naman ibig sabihin ng plant-based is full vegan or 100% plant-based na kinakain mo. So, ang inaano lang natin is incorporate mo, mas madami talagang prutas at gulay. No? Pagdating sa diet, napaka-importante po na pumipili tayo ng sustainable, no? At angkop sa lifestyle at yung health needs natin. Hindi lang siya pang short-term dapat. Coach Fia, you're saying plant-based diet, no? Lalagay kasi ako doon sa punto na maraming mga household, naghahanap sila, kasi kung puro damo, ang feeling nila para silang kabayo ba? Biro lang. Pero ano masasabi mo? There are some na kung tawagin it TVP, yung bang vegetable protein na akala mo pag tinusok nila, nagiging barbecue rin, lasang barbecue rin. Are they okay? Well, they can be part of a healthy diet, but I don't recommend them consuming in a large amount or yun lang yung source mo of protein or plant-based protein throughout the day. Mas nire-recommend ko yung gagawa ka talaga on your own. Pwedeng gawa sa tokwa, pwedeng gawa sa mga beans na pinalambot mo, pinakuluan mo, tapos pinalambot mo, tapos ginawa mo siyang burger patty. Usually, ganun po yung tinuturo namin sa mga pasyente na mas maganda gumawa ka na lang on your own kasi mas less sodium. Ito po kasi mga other process na po kasi yung ganitong klase ng plant-based protein, inabanggit nyo nga, no, na medyo mataas din po ito kasi sa sodium. No? Hindi natin madalas nalalasahan, mataas po. And sometimes nahahaluan din ng mga chemical na can be carcinogenic sa ating katawan. So, again, it can be part of a healthy diet, but you have to be, parang minimal lang to a point na once a day. Tapos the rest is mas natural pa, mas nanggaling talaga sa natural food nung kinukuha nating type of plant-based protein. I agree with you. Ngayon, may mga kabataan na talagang ayaw kumain ng gulay dahil yun ang nakikita nila sa kanilang mga magulang. Pinapabaon sa kanila sa eskwela, hotdog every day. Paano natin babaguhin yun na Coach Fia? Yung pagiging unhealthy ng isang bata. Mm-hmm. Well, magandang usapan to, no? Kasi talagang ako pinapromote ko na galing mga pagkabata. Sa una, magtataka sila, uy, bakit yung anak ko dati kumakain ng kalabasa, kumakain ng okra, kumakain ng kangkong, ng toddler pa siya. Pero ngayong, na siya, age, nasa adolescent years na siya, ayaw na niya. Dati favorite niya. It's because, ang nangyayari, tayo na nagpo-provide, tumigil na rin tayo. Tapos biglang, dadating tayo sa point na ipapakilala natin sila ulit doon na nagbago na yung kanilang taste, yung preference nila, na mas nagustuhan na nila yung kung ano yung dati, yung madalas mong sinuserve, which is madalas yung mga processed meat, mga tosino, mga hotdog, kasi iniisip natin, ito yung mga pambata. Well, actually, malaki po yung percentage ng success rate kapag yung bata, hindi mo talaga siya tinanggal. For example, kumakain siya ng kalabasa noon, talagang you put an effort talaga as the provider, as the parent or the caregiver na lagi pa rin nasuserve sa bata
yung pagkain na yun na alam mong nagustuhan niya mula pagkabata, hindi mo siya tatanggalin, lagi mo siyang isuserve as much as possible, lagi niya nakikita na nalalasahan kasi po talagang mabilis mag-adapt yung bata. As much as possible, hindi sila makatikim agad ng mas maalat or mas matatamis na pagkain. 3 years old and above. 3 years old and below. So at least pagtapak nila ng 3 years old, sa kanyo lang sila introduce, pero hindi din sobra-sobra. Kasi kapag puro ito ng processed food, mga matatamis na pagkain, syempre, mag-aano na sa brain nila na, uy, may ganito palang klaseng flavors. Ito na lang yung gusto ko. No? At the same time, medyo may addictive part din po yung mga ganitong pagkain na nakaka-trigger po sa ating mga brain. So, mas maganda po na talagang, tuloy-tuloy, consistent talaga. Now, kapag nandun ka na sa point na okay na wala na. Okay, Miss Fia, hindi na ganoon na nangyari. Talagang napakilala ko na siya sa mga ganitong klaseng pagkain, mas maaalat, mga fried food, mga hotdog, processed food. Ano kaya? Well, ang pwede mong gawin muna is wag natin po ipipilit yung ayaw nila. Lagi po natin tatanungin, ano bang gusto mo? Magugulat ka, sasagot yan. Anong gulay ba yung kinakain mo? Like, talagang paisipin mo siya, anong gulay? Or minsan, i-observe nyo na kapag every time pala nagsiserve kayo ng adobong kangkong, ganadong-ganado yung bata. So, mas maganda, i-serve palagi yung kangkong kasi yun yung gusto niya. So, parang ibabalik nyo siya na, okay, lagi niya makikita yung kangkong, lagi niya nakakain yung kangkong. And then, darating sa point na mag-uusap kayo, gusto mo bang itry itong bagong gulay? For example, yung kangkong, hinaluan mo ng sayote. Tapos i-encourage mo. Tapos kapag umayaw, pwede naman next time ulit. Pero isi-serve mo pa rin. Uulitin mo siya ulit on a different time. Pero kasama nung kinakain niya or yung favorite niya na pagkain. So, ganun natin siya dapat introduce. At sometimes it takes 10 times, 15 times bago talaga i-try ng bata. Pero make sure din natin na wag stressful yung environment na parang nagagalit tayo, pinipilit natin, o wag kang tatayo dyan, yung parang na-experience nyo, Doc, no? No, hindi ka pwedeng tumayo dyan hanggat hindi mo naubos yung gulay. No? Nagkakaroon ng trauma yun sa bata. Mas lalayo siya. Dapat medyo, it takes really effort sa caregiver or sa parents na, medyo fun, nakikita din nila na ikaw din, as a parent, kumakain. Kung gusto mo mabawasan yung mga process sa pagkain nila, bawasan nyo din as a caregiver. Kasi pinipilit ko siya kumain, pero nakikita niya sa inyo, kumakain ka ng tosino, kumakain ka ng fried chicken. Tapos siya, pipilit mo siya kumain ng gulay. No, binabaunan mo pa siya, pero hindi ka niya nakikita ng ganun. So, you have to also be a role model. Minsan, pag gutom naman yung bata, wala siya magagawa, kakain siya. Pero syempre, huwag naman to the point na parang pinaparusahan mo na siya na yun na lang yung kakainin niya. Ayun. That's very nice, Coach Pia. And that's Coach Pia Batua Mambuay. Pinayuhan niya kayong mga magulang out there, ha? Isa pong nutrition and dietitian. Any last word, Coach Pia? Well, yun lang po. Sana po tignan natin, silipin natin, pinggang Pinoy. Yan po ang lagi kong inaano. Kalahati ng gulay ay kalahati ng ating plato ay fruits and vegetables. Ayan. Thank you very much. Mamaya po, i-announce na natin ang mga maswerteng nagwagi, Coach Pia, ng MX3 Gift Pack. At syempre, pwede pa kayong humabol sa inyong mga komento. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. At nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Muli, ito po si Dr. Edwin Bien. At ngayon ay mayroon tayong ipapakitang 4 na slides para malaman natin kung ano ang kahalagahan ng ehersisyo sa ating katawan. And then later on, I'll do some simple demonstration para nagagawa po ninyo at wala tayong excuse. Ipakita nga po natin direct ang picture number 12. Ang ehersisyo ay napakahalaga. Sa ibang bansa po, ang ehersisyo is part of their parang medication. Reseta ng doktor. Dito, ang reseta ng doktor kapsula, pildoras, tabletas, syrup. Doon po sa ibang bansa, ang pagrereseta ng pagkain, ang pagrereseta ng specific exercise is part of the treatment process. So, direct picture number 13, please. Ipakita lang po natin ito. Alam niyo po ba, nakita nila sa mga pag-aaral na 2 taon lamang daw ng pag-ehersisyo, kahit na kayo nasa 40 anyos lang,
nag-ehersisyo kayo for 2 years, nakakapag-reverse daw ito ng mga damages to your heart. Ganun? Para hindi nagbabara. Ganun yun, direct. Oo, totoo yun. Kasi napakarami nagpapa-opera sa puso. Yung barado na yung coronary artery nila. Ehersisyo daw ang sagot doon. Ngayon, anong ehersisyo kung nasa bahay kayo? Ito ang maganda. Simpleng-simple. 3 minuto lang. Picture number 14, please, direct. Ang tawag dito, planking. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong equipment. Planking lang. Sa iyong lapag, kailangan mo lang magstay for 2 to 3 minutes ng diretsong-diretso ang iyong likuran. If you can do that, kahit na paggising pa lang ng umaga, hindi push-up, planking lang, that will also be very good already for your core. That means yung inyong dibdib hanggang tiyan. Planking for 2 to 3 minutes upon waking up. Ngayon, bago naman matulog, ano ang magandang ehersisyo? Picture number 15, direct. Pakita nga natin. Ito, napakaganda rin. Para naman sa masasakit ang kanilang balakang. Yung inyong puwet, isagad po ninyo doon sa pader. Nakasayad ngayon ang puwet nyo sa pader at ang inyong likuran, lapat na lapat sa floor. Itataas ninyo ang inyong paa. Again, for 3 to 5 minutes. What will happen is, yung sirkulasyon mula sa inyong talampakan ay maganda ang daloy pabalik sa inyong tiyan. At mababawasan ngayon ang kirot ng ating balakang. And speaking of balakang, with your permission, ako ay pupunta na sa harapan. Direct, gagalaw ko na itong aking microphone. Yan. Nakita na ako. Last time, with your permission, tatanggalin ko yung aking coat kasi baka mapunit. Last time, nagdala ako ng weights, simpleng weights, kettlebell. Ang sabi naman ni Carmi, paano kung walang ganyan, Doc? Ano ang maganda? Meron po tayong, ayan, sorry. Ayan. Anong maganda? Ito, mura lang po ito. Elastic band, kung tawagin. Nabibili ito sa mga sports house. Merong isang manipis, merong isang medyo makapal. Ngayon, doon muna tayo sa medyo manipis. Ayan, ito po siya. Marami sa atin ang nagsasuffer ng frozen shoulder. Masasakit. So ito po yung solusyon doon. Hahawakan lang sa likuran like this. Ayan. At hihilahin ninyo pataas like this. Ayan. Mararamdaman po ninyo yung pressure. By doing 20 of this, kaliwat kanan. Ayan, kaliwat kanan. Marerelieve po ninyo yung kirot dito sa ating likuran. Okay. Yung tawagin natin ay rotator cuff injury. Simpleng-simple, murang-mura. Ito po yung manipis para sa inyong balikat. Gets po ninyo, ha? Ayan, I think I still have time. Ayan. Ngayon, yung iba naman, ang kanilang kirot ay sa kanilang balakang. Ito naman yung medyo mas makapal. Ang gagawin nyo, idodoble nyo lang. Para kayong yung nagja-jumping rope na alalaban ninyo nung bata kayo. Ayan nilagay ko ito ngayon sa aking tuhod. Yung isa ilalagay ko sa aking tuhod. I-spread ninyo ngayon as far as you can. Using your hand, you will do a squat. Diretso dapat ang inyong likuran. If you do this 20 times, umaga at hapon, pagdating ng bahay, manunotice nyo, mawawala yung kirot-kirot dito sa inyong balakang. Very simple. Balik na tayo sa ating microphone. Sasagutin na natin ang inyong mga katanungan. Alright. So, hopefully kahit paano may natutunan kayo, ha? Ang mga katanungan po nila. John kanila. Ay, ang dami. Jesus Emmanuel, tama po ba na sa pampabata ang mga carbo like dairies? Pampataba. Opo, too much carbo, too much calories. Ayan. Bea Salvador, safe po ba ang pag-inom ng malamig na tubig sa mga bata ngayon tag-init? Huwag lang diyelo kasi baka ubuhin po sila. A little cold is good. Namimiss ko tuloy yung banga. John Canilao, Doc Bien, ask lang po tungkol sa naging sakit ng anak ko. Magkaroon po siya ng Kawasaki disease. Naka 6 days na po kami sa ospital, tapos pina-2D echo siya, magkaroon ng pamamaga ang ugat sa puso niya. Ngayon may gamot po siya na iniinom, aspirin.
Alam nyo, dati nagkaroon din po ako ng ganun Nung ako'y 6 years old, 6 na buwan po akong nasa bahay lang, di ako nakakapasok ng eskwela. Rheumatic heart disease naman. At ang gamot din, aspirin. It may be good, but later on, kailangan ihinto rin dahil nakakasakit ng sikmura ng bata. No? So, go and continue treatment with your pediatrician. Pero maganda rin po subukan po ninyo yung pagbibigay ng kapsula ng MX3. Kung 6 years old na ang inyong anak, ay kaya na po niyan lunukin ito. So, kung hindi naman, pwede niyong buksan, ihalo sa kanyang juice. Si Eduardo Umali, ang sikreto po ng mahabang buhay ay maging healthy sa kinakain at ehersisyo. Tama, Edward. Si Flor, Tabinas Pizarro, good afternoon. Ang sikreto sa pampahaba ng buhay, kumain daw ng healthy food. Walang bisyo. Bea Salvador, pampahaba po ng buhay, pagkain daw ng gulay. Siyempre, pananalig sa Panginoon. I agree. Shamir Almaro, ayusin po ang lifestyle kung gusto humaba ang buhay. Kailangan malinis ang ating kapaligiran. Tama. Pati yung hangin daw na nilalanghap natin. Francis Droff, ang sekreto ay healthy lifestyle and diet at ehersisyo. And of course, the higher God. Anthony Mercader, Papileras, para daw long life, kailangan gawing simple at happy ang ating buhay. Inom daw ng 8 to 10 glasses of water. Joan Patricio, tama kayo sa lahat ng sinabi ninyo. Ang mahalaga ay acceptance. At kung kayo naman may mga maintenance medicine, follow your doctor's advice. Galing! Galing po ninyo. Tama po lahat ng inyong sinabi. Ang kailangan lang idagdag ninyo yung simpleng ehersisyo na sinabi ko at yung sinabi naman ni Coach Fia kanina, Platong Pinoy. Alright, dyan nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Sa ngalan ni Miss Cheryl Cosim na nagpadala ng picture niya sa akin, ako po si Dr. Edwin Bien para sa Sagot Kita.